Alam nyo ba guys, kanina sa sobrang daming ginagawa ko, habang nasa office po ako, napansin ko nga na madilim na pala. Buti na nga lang nagtapon po ako ng basura guys sa labas. Nawala sa loob ko, sa sarili ko yung oras. Dahil nga po, inahabol ko na matapos ang aking mga gagawin. Dahil bukas po ay day off ko na naman. Friday na nga po kasi bukas. So, napakabilis ng oras. Dahil guys, iniisip ko nga na yun yung mga gagawin bukas dahil off ko. After nga po noon weekend na naman. Kaya hindi po pwede na matapos ito yung weekend na hindi ko nagagawa yung aking mga compliance guys. Kanina po kasi guys, bago po ako umalis, naka-mindset na po talaga yung aking mga gagawin sa buong maghapon dahil nga po last day, Thursday, may duty, and off ko nga sa bukas, Friday. Kaya, ayun guys, kaya lang, nasira na naman ang ating plano guys, nung pagdating ng hapon. May biglaan kaming nilakad, kaya na-adjust yung aking mga schedule. At naisip ko nga guys, kanina, habang nagpiprepare ako na pauwi, wala pa palang mga lulutuin sa bahay, at yan, mamimili pa nga po ako, wala ng bigas, pero sa tingin ko guys, meron pa silang lulutuin doon. Yun nga lang, kailangan ko na talagang bumili dahil wala na kaming stock guys. Kaya ayan, dumaan ako dito kahit na pagod na ako at medyo gabi na. Dumaan pa rin ako dito sa may Santa Monica. Buti na nga lang po ito is tabing daan lang. Tsaka kahit na gabi na guys, open pa sila. Ay, nakasalamat naman. Kahit na pangluto na lang nila bukas guys, makapamili tayo dito. Buti na nga lang talaga at meron pang open ng ganitong oras. Dahil, yun nga guys, ihahatid ko lang po ito dun sa bahay, maliligo, magpe-prepare, kakain. At babalik po ako ng office guys. Dahil po duty, kailangan lang natin bisitahin ulit si Yayam kung nakakain na sila guys. At syempre baka ipagluto ko na rin sila mamaya pagka halimbawa na hindi pa sila nakakakain. Kasi nga po guys, talagang gusto ni Yayam yun yung may sabaw. Namili na nga rin po ako ng mga sibuyas, bawang, at yung mga ginagamit namin sa pagluluto guys, kasi nga po mahal po pagka doon kami mismo sa tindahan na bumibili. Iba po kasi pagka dito sa palengke yung price na mga ganyan, sibuyas, bawang. At yan guys, bumili na po ako ng upo at iba pang pwedeng i-stock guys. Pero madalas may mga dumadaan din po pala doon sa bahay, naglalako rin guys ng gulay. Kaya minsan sinuswerte ako kasi nga po parang yung nagtitinda po ng gulay doon sa amin, may taniman po talaga sila ng gulay, naglalako lang po sila. Kaya minsan nagugulat ako guys, sobrang mura. Unlike pagka lumabas ka dito sa mga bilihan, syempre nga po sila yung nagtatanim, kaya mura yung kanilang binibenta. Lalo na yung mga sari-saring gulay guys, at tapos presko pa. Wow, yun ang masarap luto. Pero guys, bibihira ko lang din po siyang natitimingan na nagtitinda kasi nga po marami po sigurong bumibili, kaya minsan hindi na nakakarating sa bahay. Minsan pagka doon talaga ako sa bahay na nagtatambayan, nakikita ko pa siya guys. At nakakabili pa tayo, pero yung paubos na. Guys, bumili po ako ng karne, pero hindi ko to siya lulutuin na as in puro karne lang guys. Bumili po ako ng gulay para haluan ko niyan. Ang gagawin ko dyan is yung gisa-gisa lang para kahit pa paano magkalasa at makakain din yung sila nanay. Kasi syempre guys, hindi lang naman ako yung mga tao sa bahay, gusto rin nila kumain ng may karne. Kaya ayan, bumili po ako. At yung iba, i-stack na lang namin. Kasi nga guys, napansin ko pala yung ulam nila nanay, kanina pang tanghali. Kaya, pero sabi niya, kumain na raw sila. Yun, ininit niya na lang yung niluto niyang ulam kanina. Kaya parang naawa naman ako sa kanila guys. Kasi nga po, syempre si Yayam kumain din nun. Although ininit nga po nila, pero guys, kaninang tanghali pa rin yung ninanay na niluto. Kaya ito, nagmadali na ako. Pinili ko na nga lang to guys na lutuin yung upo para mabilis at makakain ulit sila guys. Late na nga po kasi ako umuwi guys, gabi na. Kaya ayan, hindi ko na inutos kay nanay, ako na lang nagluto at siya ay naglalaro kay Yayam. Alam ko pagka mamaya kakain ulit yan sila dahil nga po kanina pa siguro sila kumain dahil gabi na nga po tayong umuwi. Ang iniisip niya raw po kasi guys si Yayam, baka matulog na naman ng maaga at hindi pa nakakakain, kaya inuna niya ng pinakain. Pero after nga po daw ni Yayam kumain na sila guys. Kaya ayan, habang nakasalang ako na nag-prepare dito sa kusina. At yan, iligpit ko na yung mga dapat iligpit, yung mga hugasin ay hinugasan ko na rin. Para kahit pa paano po makapagpahinga sila. At habang nanonood ng TV. Guys, paalis nga po pala si nanay bukas at bibili daw po pala sila ng ticket. So, after ng duty natin, kailangan umuwi kaagad tayo dito sa bahay guys dahil mag-aalaga tayo kay Yayam bukas ng morning. Kaya, taong bahay na naman tayo bukas. Kasama po kasi ni nanay yung kanyang apo na bibili. Dahil yun po yung paalis po talaga. Pero hindi ko nga po alam kung bukas din or sa Saturday yung alis ng barko guys. Kaya, ayan,
Sabi ko nga kay nanay, kumuha na lang siya, baka kasi nagmamadali na yung kanyang anak na makauwi. Dahil may trabaho pa rin nga po guys, ihahatid lang to yung apo niya doon sa Negros daw po. Kaya, ayun, pagbigyan na natin dahil day off din po natin at sa Saturday nga po pala guys, nag-aaya na naman yung aking mga kaibigan. Hindi ko na nga gaano silang iniintindi guys pagka nag-i-invite kasi nga nakaraan nagplano kami at ayun, inindyan nila ako guys. At tuwang-tuwa pa yung dalawa. Kaya babawi daw po sila. Kaya sabi nila sa Saturday tuloy na raw po talaga sana nga lang matuloy. Kaya lang ako hindi ko na gaano siniseryoso yan yung mga pang-aaya nila sa akin. Sa totoo lang guys, minsan gusto ko rin po talaga mag-outing, gusto ko rin mag-unwind, kaya lang wala po tayong kasama. Kaya pinupokus ko na lang dito sa aking mga ginagawa para makalimutan ko rin yung aking mga iniisip. Sa totoo lang guys, nakakatulong din po talaga yung pagiging busy ko. Minsan pagka marami tayong ginagawa nakakalimutan natin na mag-isip ng mga problema. Sa totoo lang, laking tulong din naman po talaga pagka meron tayong mga activity na sinasalihan guys. Isa rin po yun para hindi tayo ma-stress, hindi tayo mag-isip sa ating mga problema. Kasi ang problema guys, nandyan lang yan. Kakambal na po yan ng ating buhay. Kaya hayaan na natin yan, yung mga problema na yan. Kasi alam nyo guys, kung isip tayo ng isip ng ating mga problema, hindi tayo nakaka-focus ng ating mga gagawin. Bagkus nakakatamlay lang siya guys ng ating katawan. Kasi kung iisipin at iisipin mo, hindi ka na makakagawa ng mga dapat mong gawin. Hindi ka na nga makaisip ng mga bagay-bagay guys na mas nakakabuti para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Kasi guys, ang iniisip natin wala ng solusyon sa ating problema. Kumbaga, ang bigat-bigat na tapos guys, wala ka pang ibang masabihan dahil nga hindi ka lumalabas, puro isip-isip ka na lang. Wala kang ibang paghihinga ng tulong. Kumbaga minsan nagsiself-pity na rin tayo, kaya ayun. Paminsan-minsan po labas din po tayo ng bahay, unwind, kasama ng ating mga friendship na minsan lang din natin makasama dahil nga alam nyo naman busy na rin tayo ngayon guys at marami tayong mga aktibidades sa buhay. Wow, aktibidades. Busy lang sa trabaho, di ba po? Para kahit pa paano mag-enjoy naman tayo, makangiti-ngiti naman tayo at hindi natin maisip yung mga problema na yan. Sinimulan ko na nga pong lutuin dahil sa ako na nga lang naramdaman yung pagkagutom ko guys. Naalala ko nga po pala kanina hindi ako kumain ng rice kaninang lunch. Minsan kasi guys, pag hindi ako umuwi ng lunch, ibig sabihin busy po ako. So minsan paswertihan lang po talaga na makakain ako ng kanin. At dahil nga sa sobrang busy natin guys, ang kinain ko hindi kanin, merienda. Pero kahit pa paano nagkalaman naman yung ating tiyan. Saka guys, saka ko nararamdaman ngayon yung aking gutom at gustong gusto ko nang kumain ng kanin. Kaya kung mapapansin niyo, super tamlay ng ating mukha dyan dahil nga gutom na rin ako guys, gusto kong kumain ng kanin. Kaya yan, nagluto na ako ng aming ulam. Nilagyan ko lang po yan ng konting karne guys. Pero sinangkutsa ko po yan yung karne. Bago ko nga po yan sinangkutsa guys, pinalambot ko na kaagad para mabilis lang. At gusto ko nga po sana, pag ganyang luto sa upo, lalagyan ko yan siya ng malunggay. Kaya lang, gabi na, saan pa tayo kukuha ng malunggay? Mahirap din po kasi pagka bumili tayo ng malunggay sa labas guys, yung naglalagas na siya, hindi na siya fresh na gulay. Kaya yung malunggay po kasi madaling magtanggalan, madali siyang malanta dahil nga po dahon lang siya. Kaya ganun, pagka ganun guys na ilalagay ko, diretso po yan, kumukuha lang ako dito sa tanim ng kapitbahay namin. Nagpapapitas lang ako kay nanay guys sa kapitbahay dahil yung aming tanim na malunggay na super laki na nga sana pinutol ng aming boss dahil ayaw niya raw po guys ng dinadapuan ng mga lamok. Yun daw po yung taguan ng lamok, ewan. Yan, nilagyan ko na nga po ng magic sarap, ng magic pampasarap. At lagyan ko na yan guys ng cubes para naman sumarap at maparami yung ating kain yan. Alam nyo ba, habang nagluluto ako niyan, yung anak ko panay na ang balik-balik sa akin guys. Gusto niya na akong hilain papunta dun sa kwarto dahil magdidede na at alam ko na ang mangyayari dahil inaantok na po siguro. Although nagdidede rin po yan siya sa bote, yung breastfeed po kasi ipampatulog po talaga yun sa kanya, lalo na pagka nagyayakap-yakap yan siya sa akin. Ako po, maya-maya lang konti mapapansin mo guys, tulog na yan si Yayam. Ganun lang siya kadaling patulugin. Hindi siya kagaya ng iyakin, hindi po siya ganun. Basta meron lang siyang dede at nakikita niya ako at nahawakan, solve na po yan siya. Guys, sinugasan ko na nga po yung mga hugasin para hindi na mahirapan si nanay mamaya. Dahil nga po kumain na nga rin daw po sila. Pero alam ko guys, pag alis ko mamaya kakain talaga ito sila nanay kasi nga maaga silang kumain ng hapunan. Ayan, kaya expected ko na yan, pinag-prepare ko na sila bago ako papasok mamaya okay na. So, ayan, inugasan ko na nga guys, antok na rin nga po ako, pero pinipilit ko na lang yung aking sarili na kumilos.
Nakakapagod po talaga kahit na minsan sa office, maghapon kang nakaupo. Ba't ganun guys, no? Akala mo hindi naman mabigat ang ginagawa mo dahil nga nakaupo ka lang. At yan, pagdating nga sa bahay, talagang doon mo nararamdaman, doon mo maramdaman yung pagod ng buong katawan mo. Dahil utak mo nga po yung mandar pag sa opisina. Yan, nagsandok na nga po ako guys ng ulam ko dahil gutom na rin ako. Para naman makakain na rin at makapahinga kami ni Yayam sa kwarto. Nabisi po talaga ako ngayon guys, ngayong linggo. Kung mapapansin ninyo, wala akong video sa nanay ko kasi madalas guys, sa mga video ko, kasama ko yung nanay ko dahil nga po lagi akong pumupunta doon sa bahay niya, sa bahay nila sa kabila. So, ngayon wala po talaga dahil sobrang busy natin sa office. So, after 1 week pa siguro bago tayo makapunta doon sa bahay ng nanay ko guys. Ayan, kain po muna tayo guys at ako'y uminom na rin ng pagkadami-daming tubig. Talagang halatang uhaw. Yan si Yayam guys, gusto pa nga kumain. Sabi ko, Nat, kakain pa ito dahil mainit po yung aking ulam. Gusto niya ng ganyan guys Pagka bagong luto mapaparami talaga yung kain niyan. Ayan, sinusubo-subuan ko na nga lang yan siya guys habang tayo'y kumakain. Nakakatuwa po talaga pagka gusto niya yung pagkain babalik-balikan ka para magpasubo.